salamat sa pagkakataon na kami po yung pinagkakatpo, pinagkasama-sama muli sa daan ng ito at itago ang ating pagkakatunan. Salamat din sa pagkakataon na kami po yung makakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin na ito po yung kanin sa aming kalakasan, inspirasyon at pagkas. Puso niyo po ang aming dinig, ang aming puso, Panginoon, na kailangan mo na ang mga pag-aamon sa aming mga isipan, kaya ito po ang salita na siya magpili ng Panginoon. Bawat ang hinanangin ng kailangan ng kalakasan, anong karamdaman dito ng aming mga kawan, kami po yung makasinto ng pagkakalito at kapag-inawa ng pagkakalito. Kaya nyo rin po na ang mga nucleus sa aming mga isipan, makasinto kami ng mga kakalitan nila sa iyong presensya. At kailangan natin naman sa pagkakalito namin ng iyong salita at pagkakalito po ang inyong mga salita na makasik sa amin at tumulong na lang po ng kasalanan sa amin. Pagawain namin po ang mga kasalanan namin. Kaya niyo po na pagkakulang namin ang iyong grasya o siya na sa iyo po ang mga kapatilihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. buksan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanatang 3,
Talatang 1 hanggang 6. Luke chapter 3 verse 1 to 6. Ika-15 taon noon ng pag-ahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno ng Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Apolite, at sa Lisanias ang pinuno sa Abilinia, ng sina Anas at Caiphas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Juan na anak ni Zacarias ay nakakuha sa ilan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya't nilipot niya ang mga napain sa magkabilang pangit ng bulan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran niyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y pagpapalagay ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nasulat sa aklat ng Propeta Isaías. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa langit. Iyandanin niyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalabahan. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burong at dulo. Magiging tuwid ang daang libo at patag ang daang baku-baku. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga minamahal kong magulang kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, bago tayo mag-sito, ask po naman natin ang ating mga prayer request, mga bagay na nais natin papaspasan sa Panginoon, sa gabi ito, tubig, lanis, at ang inyo pong mga handog sa Panginoon. Ayaw ay muli manalangin, Ama namin Diyos na mapagpala sa lahat. Wala kang kaming paano sa iyo, ngunit kami po'y nakakaas ng humingi at biyaya. Pagpalain niyo po ang anumang bagay na itinataas ng inyong pong mga libro. Lalo higit, Panginoon, ang kanilang seed of faith. Ito po siyang bahalang magbalik ito na higit pa po sa kanilang mga ikansa. I-bless ang mga tubig, sino mang makainom, naman ang kanilang mga karamdaman ay dumami ang tumalagdagaling ang kanilang po ang buhis, ang mga pagulito, Panginoon, at ang kanilang mga sisignan, mga bago-walit, ay palagi niyo pong punin ng iyong tumaapak na lalaya. Sa iyo po ang nakakapulingan at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, pwede na po kayo magsipalakpak. Sabi kayo po. Gaaralan po natin ang isa sa mga popular na rin naman halos every Advent. Ito yung binabalik-balikan. Nung ako po ay bago-bago pa lang na preacher, napapatanong ako sa aking sarili, bakit kaya every papasok ang month of December, ang gospel laging nagsisimula sa unang chapter ng mga evangelists. Luke chapter 1, Luke chapter 2, 3. O di naman kaya ay patungkol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi ang gusto kong tumbukin sana palagi every Christmas ay yung mga topic about Christmas. Pero ang Advent nga po kasi ay pagdating o paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, kaya bumabalik ulit sa introduction at ipinapakilala kung paano kung dumating ang Panginoon sa mundo ito. Amen? So, meron po siyang tatlong klase ng pagdating. Nung siya po ay dumating sa bayang Israel, dumating siya nang sugurin niya ang banal na Espiritu at dadating siyang muli upang kumpletuhin ang pagliligtas na kanyang ginagawa. Second coming ng kapatid ko kay Kristo. Now, pag-aaralan po natin ang famous na preaching po ng sinisigaw ito po si John the Baptist tungkol po sa repentance ng mga kapatid. Ang mensahe po natin may pabagat po na repairing and preparing. Pagkaayos at paghahanda. So dito po sa Luke chapter 3, mapapansin po natin yung magandang halimbawa na pinapakita po ni Dr. Luke. Ito pong si San Lucas, ang kanya pong pagtatala ng Ebanghelyo ay masyado pong accurate, kumbaga mga kapatid, sapagkat
merong mga believer siya na talagang original na reader ng kanyang mga sinusulat. Ina-address niya ito kay Theophilus, mga kapatid, na ganun din naman dalubhasa sa pagbabasa ng mga scripture. Kaya importante po kay Luke na makitala ng maayos in chronological order yung talaan po ng lahi na pinagmulan ng ating Panginoon, pati na po si John the Baptist. Now, in ancient times, mga kapatid, kapag ang isang hari ay bumibisita sa isang lugar, hindi po siya basta darating na walang herald o walang tagapagpauna o walang mag-survey ng kanyang pong daanan, mga kapatid. So yung herald na to, ang kanyang pong trabaho ay i-announce ang pagdating po ng hari. Para hindi nalang po mabigla yung mga taong daratnan. So, ang tagapag-anunsyo na ito ay ipagsisigawan sa lahat ng dako, sa bayan-bayan, para iayos yung mga bagay na sira-sira. Yung mga daanan, at pati na rin po ang kanilang mga sarili ay maiayos ng mga kapatid. So, ito pong herald na ito ay magsisilbing inspector, mga kapatid ko kay Kristo, para makita niya kung malinis, maayos yung daraanan. Amen? Nang sa gayon, hindi na siya ma-weary, hindi na siya masyadong nahirapan kapag daraan yung kanyang mga horsemen, daraan yung kanyang alesa. Kagaya kanina, dyan sa inyong daanan, sa Bendundi, nabiyak na pala yung daanan dyan. Palambot na pala yung pundasyon sa ilalim. So, ang mensahero nito ay sumisigaw na dapat ay iayos ang mga kalsada, to fix the road, mga kapatid. Amen? Dahil isa pong malaking insulto kapag dumating ang isang hari at hindi po preparado yung mga taong kanyang naabutan. Baka sa inis ng hari ay judgment pa nga, parusahan niya pa yung mga taong hindi siya pinaghandaan sa kanyang pagdating. Parang binaniwala siya. Sino ba akong dumating sa inyo? Parang ordinaryo lang ba ako na hindi niyo iayos ang inyong mga sarili? Hindi ninyo paliguan ang inyong mga sarili, pati natin yung mga kalsada ay nakakagari. So, hindi din po natin ang gospel na ito, mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ay spiritual preparation sapagkat ang bayan ng Israel ay corrupt na talaga. Kaya po si John the Baptist, ang isang reason kung bakit sa wilderness na siya nakatira, sapagkat hindi niya na kaya i-tolerate yung corruption na nagaganap sa loob ng temple. Pati yung mga binanggit na tao dyan, sila Anas, Caiaphas, mga kapatid, yan po ay mga puppet, yan po ay mga tao ng emperador. Nang sa gayon, kapag merong mga rebellion, kapag merong mga revolusyon na uusbo, kapag makarinig sila ng mga threat against the emperor, makakabulong agad sila sa may kapangyarihan upang ito ay masupil, mga kapatid. Kaya po, sa Luke chapter 2, sabi po ni Simeon, isa pong propeta na humulat sa magiging tadhana o future ng ating Panginoon, sabi niya po sa verse 33, namanghang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulik sa siya ng marami. So bakit po, pre-prophesy ni Simeon sa batang si Jesus, na ang batang ito ay hindi lang ordinaryong sanggol na nakabalot, kundi magiging katitisuran siya at ikakapahamak ng nakararami, ngunit kaligtasan din naman sa nakararami. Sapagkat yung mga taong mag-uupo sa kanya, hindi tatanggapin yung gospel of salvation, mga kapatid. Ito po yung mga taong mapapahamak. Yan ako sasabihin ng Panginoon para akong inahin, nililingap ka at inilalagay ko sa aking mga pakpak. Ngunit ayaw mo. Kaya po pagdating ng 70 AD, talagang matinding kapahamakan ko ang darating sa bayan Jerusalem
Walang makikitang batong nakapatong sa kapwa niya bato, sapagkat lahat ng infrastructure doon ay wawasakin dahil po sa pag-reject nila sa ating Panginoon. Pero good news naman, salvation naman ang kanyang hatid sa mga taong tatanggap ng mabuting balita, ng pagliligtas po ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Now, sabi po ng anghel kay Maria, sabi po sa Luke 1:32, na ang sanggol na ito ay uupo sa trono ng kanyang amang si David. Bakit po importante kay Lucas na i-highlight tayo palagi yung genealogy ng Panginoon o yung kanyang lineage sa lahi po nitong si David, sapagkat ito po yung sinasaad ng propesiya na mayroong susubuing hari na ang kanyang kingdom ay mas greater, mas dakila kaysa sa kanyang amang si David, sapagkat ang kanyang paghahari ay magiging magpakailanman. Amen? Pagpakailanman, ibig sabihin walang katapusan, walang sino mang kingdom ang pwedeng lumaki, walang sino mang emperador ang pwedeng makatago sa kanya. Sapagkat yung kingdom na ihahatid o itatayo ng ating Panginoon ay hindi naman po earthly kingdom, kundi yung heavenly kingdom na dadalhin niya po sa puso ng mga tao. Amen? Now, John prepares the way. Yan po yung kanyang misyon. Ilang taon niyang hinintay sa wilderness hanggang sa dumating ang salita para i-announce niya na nalalapit na po ang pagliligtas. Alam niyo mo, si Juan Bautista para siyang abay sa ikakasal. Kapag ikakasal ka, at gwapo yung abay mo, sasabihin ng mga bisita, kung yung abay pa lang, gwapo na, mas lalo naman yung lalaki ikakasal. Ganun po mga kapatid. Kaya kung paano niya inintroduce ang Panginoon na merong darating sa akin na higit na mas dakil at mas makapangyarihan, hindi niya ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapa. Ganun niya i-honor, ganun niya i-emphasize at i-highlight yung tagapagligtas. Amen? Kaya kapag ikakasal kayo, huwag kayong kukuha ng abay na mas maganda sa inyo. O kaya mas pogi sa inyo. Kailangan, kumbaga, susunod lang sa inyo. No? Wag maagaw yung, yung highlight. Amen? Now, ano po ang mensahe po nitong si Juan, mga kapatid? Ang introduction sa kanya, taglay niya ang espiritu ni Elias. Kaya nga po, maraming nag-aakala na si Elias ay muling bumalik sapagkat di naman po namatay si Elijah. Siya po ay kinuha ng karwahing apoy at dinala sa langit. Now, pagdating po nitong si John the Baptist, taglay niya po yung spirit of Elijah. Bakit po? Sapagkat yung kanya pong preaching ay mabagsik. Amen? Yung kanya pong pananalita ay maanghang. Yung kanya pong pagsasalita ay matapang. Ultimong mga politician sa kanyang kapanahunan ay kanya pong pinagsasalita. Amen? Kahit po ang maging kapalit po nito ay kanyang sarili buhay. Talagang wala siyang kinikilingan Talagang wala siyang kinatatakutan mga kapatid. Sapagkat ang tunay po na mensahero ng Diyos, sasabihin niya ang dapat niyang sabihin. Makasakit man siya o maka-open man siya ng malapit sa kanya kung nakikita niya ang ginagawa niya ay mali. Amen? Sad to say, marami pong mga preacher ngayon ang tikong ang mga bibig. Dahil kapag nagsalita nga naman, matatanggal na ng hayop. Kaya tahimik ka na lang. Amen? Lalo na kapag yung nagbibigay sa'yo ay ninang mo or ninong mo, tatahimik ka na lang. Pero ang espiritong taglay po nitong si Juan Bautista ay espiritong katulad po ng kay Elias. Sasabihin niya kung ano yung dapat niyang sabihin.
Amen, mga kapatid? Now, John preached a baptism of repentance. Hindi mo kailangan magpabaptize para tanggapin yung heavenly kingdom, no? Kundi sa pamamagitan ng iyong pagsisisi, ipinapakita mo yun sa pagpapabinyag kay Juan Bautista. Kasi kung maraming mga lalapit sa kanya ng mga religious people, mga Pariseo, mga Saduceo, nakikita kasi nila, pinagkakaguluhan itong si Juan Bautista at nagbabautismo siya. Nung lumalapit na po yung mga religious people para magpabaptize din kay John, alam niyo po, sinalitaan niya ito ng brood of vipers, mga lahi ng ulumong. Isipin niyo yun. Ang taas-taas ng iyong pinag-aralan, ginagalang ka ng karamihan ng tao, tapos biglang merong parang isang ermitanyong magsasalita sa iyo na lahi kayo ng mga ulumong. Diba? Parang naman talaga siyang ermitanyo, mahaba ang balbas, naka-camel hair. Amen? Kasi po, bakit? Yung kanilang pagpapabautis ng pagpapabinyag kay Juan ay pagkukunwari lamang. At yung kanyang mga pananalita sa mga ordinary people na talagang lumalapit because nagre-repent talaga sila, sinasabi ni Juan kung ano yung dapat nilang gawin. Nung may mga lumapit na mga soldiers, ano bang dapat namin gawin? Sabi ni Juan, masiyahan na kayo sa mga sahod din. Huwag na kayong rumakit ng alimbala. Huwag kung ano pa man. Huwag kayong magpaling ng kung ano. Masiyahan kayo sa inyong mga swerte. Nung may mga lumapit na tax collector, sabi ni John, tamang pamumulay pa lang ng buwis. Huwag kayong masyadong mahirapin sa pagpapayaman. Ganun lang. Kasi simple mga pananalita, pero nung mga religious people ang lumapit sa kanya, tinawag niya itong lahi ng mga ulumong. Dahil po ang kanilang paglapit sa Panginoon ay pagbabalat kayo lamang. Amen, mga kapatid? Now, si Juan ang huling propeta ang isinugo ng Diyos sa bayan po ng Israel. Bago po ang announcement ni John, meron pong tinatawag na 400 silent years. Ito pong mga taon na ito ay naging matahimik po ang Diyos. Wala siyang anumang message na pinapadala sa bayang Israel. Kasi ba naman, sa lahat ng propetang ipinadala ng Diyos, lahat yon ay kanilang pinapatay. Amen? Parang yung sa talinghaga ng Panginoon, nagsugo ng mga tauhan para kumubra ng mga parte sa ubasan, pero yung mga masasamang tauhan na naiwan, pinatay ang lahat po ng mga tenants na pumupunta doon para bisitahin kung ano yung nangyayari sa vineyard. Ganyan po ang nangyayari sa bayan ng Israel. Naging masalimuot dahil lahat po ng propeta ng Diyos na nagsasalita against their sin, against pagtalikod nila sa harapan ng Diyos, ay kanila pong binabato at pinapatay. Kaya po, naging matahimik ang Diyos until narinig po ang isang sigaw na umaalinig. Tawag nito. Umaalingaw-ngaw. Sa iyo, umaalingaw. Isipin nyo, sa dami ng pinadala kong minsahero sa inyo, ayaw ninyong pakinggan. At sa 400 years na pananahimik ng Diyos, doon po sila nauhaw. Kaya nga po nagkaroon ng iba't ibang mga samahan na kumakalaban na sa temple. Nandiyan na yung mga zealots na tinatawag, nandiyan na yung mga Makabeyo, nandiyan na yung mga makabayan na tinatawag, mga leftist, mga kapatid. Kasi uhaw sila sa liberation, pagpapalaya na gagawin ng Panginoon. Kaya po, nung dumating si John, at talaga naman yung kanyang pong mensahe ay perfect in time, mga kapatid, sapagkat ang Israel nung panahon ngayon ay kubkub na ng Roman Empire. Grabe po yung hirap, grabe po yung pagdurusan, at sila po ay nasa kadiliman. Amen? Kasi
Of course, ang kinikilalang Diyos ng mga taong nasasakupan ng Roman Empire ay walang iba kundi ang Caesar, ang emperador. Diyos ang turing nila dyan. In the middle of darkness, mga kapatid, biglang tatanglaw ang liwanag sapagkat hindi lang po announcement ang maririnig, kundi darating ang liwanag, darating po ang Panginoon sa bayang Israel. Amen? Now, dito po sa ating binabasa, makikita rin po natin na even in the temple, ay corrupted din. Remember si John the Baptist? Anak po yan ng isang pari. Anak po siya ng isang sacerdote na naglilingkod sa templo. Kung tutuusin, pwede niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Amen? Pwede siyang maglingkod lang din sa templo. Pero bakit mas pinili niya pong kumain ng locust? Bakit mas pinili niyang manirahan sa ilang? Sapagkat hindi niya na kayang sigurahin yung korupsyon na nakikita niya sa loob ng templo. Sa mga animal sacrifice na pinagkakakitaan na ng mga temple leaders. Kasi yung pagbili ng hayop na susumugin, nakakatayin at iaalay sa dambana, may corruption din. Isipin mo, every feast na gaganapin doon sa tabernakulo iyon, meron silang kanya-kanyang mga hayop na dala-dala. Galing pa sila ng ibang bayan, syempre magbiyahe sila. Hindi pa naman puso ang lalamog yun. Di ba ho? Bitbit nila yung kanilang mga hayop. Kapag umalis sila na mataba yung kanilang hayop, dahil sa haba ng paglalakbay, pagdating nila doon sa Jerusalem, payat na yun. Ang gagawin po ng mga namamahala na nagsusuri, nag-i-inspect doon sa hayop, hahanapan nila ng kapintasan, may sugat to payat to malnourished na to Eh sa haba pa naman ng biniyahe. Diba? Kung hindi magalusan yun sa mga bato, masugatan. Kaya, yung mga tao po na dapat sana ay mag-offer ng hayop pagdakip sa kanilang kasalanan para hindi masayang yung kanilang pagod, ang gagawin na lang po nila, bibili sila ng mga tinitindang hayop sa labas ng templo para may ma-offer sila at meron pong porsyentong binibiyak ang mga tao sa templo, yung mga namamahal. Grabe po ang korupsyon. At hindi yan kayang sigurahin ni Juan Bautista. Ito pong si Anas and Caiaphas na naturingan po yan ng mga kulupong, mga vipers sapagkat para mabali nila yung desisyon ng mga nasa authority, mahilig po silang bumulong sa mga nasa itaas. Amen? Amen. Now, sa ganyan pong panahon na masalimuot, para bang ang layo-layo ng Diyos sa kanila, gumamit ang Diyos ng isang ordinaryong tao. Yun nga po si Juan Bautista. Amen? Yung hindi mo lubos akalain na, anong taong to? Pwede pa lang maging instrumento ng pag-aanunsyo ng isang tagapagligtas. Kung papasok ba si Juan Bautista dito, long hair, mahaba ang pantas, tapos nakasuot ng balabal na parang galing sa ukay-ukay na hindi mangalabhan. Papaniwalaan nyo kaya? Baka hindi rin, mga kapatid. Pero, ito po kasi yung prophecy. Amen? Ang pagkasilang kasi kay John the Baptist ay himala din, katulad po ng sa ating Panginoon. Si John the Baptist kasi ay isinilang ng isang matanda. Matanda na baog pa. Isipin niyo yun. Parang si Sarah, matanda na baog pa. Pero pagdating ng 90 years old, nabuntis. Ilan taong ka na na? 72, ingat kayo kasi si Sarah nga 90, nabuntis pa Amen?
sila na ultimong si Zacarias. For the long years na ipinagpe-pray niyang magkaroon sila ng anak ng kanyang asawa, nung in-announce ng anghel na, granted na yung prayer request mo, hindi siya makapaniwala eh. Paano kung mangyayari yun eh, baog yung asawa ko, matanda na ako. Hindi ka naniwala, pinagpe-pray mo pa. Ay, hindi pa si Mary. Kasi nung in-announce sa kanya yung paglilihin niya, wala siyang ibang nasabi kundi mangyayari kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi niya na iniisip niya, teka lang, naka-engage ako eh, kakasal na ako eh, paano pag nalaman ng boyfriend ko nun? Diba? Kaya nga po, nung nalaman ni Joseph na nagdadalang tao siya, ano po ang sabi sa Book of Matthew? Lihim siya, hihiwalayan. Kasi wala namang maniniwala sa Holy Spirit, lalong ng Holy Spirit. Maigi na lang kinausap ko ng anghel. Amen, mga kapatid? Si John po ay hindi kilala ng mga religious people, ng mga nasa authority, mga kapatid, pero siya po ay sinasamahan ng kapangyarihan po ng Panginoon. Alam nyo, hindi natin kailangan maging popular para magamit tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Kasi minsan, pinipili ka niya eh. Pero ang tinitignan mo sa iyong sarili ay yung capacity mo, yung estado mo sa buhay. Ay, sister, huwag niyo na akong kunin worker kasi wala naman akong pera. Pag nilagay ka ng Lord dyan, siya rin ang magpo-provide. Amen? Ako nga po eh. Nilagay ako sa District 1 bilang DIC ulit ng mga kapatid para mag-NPG. Kung kailan tuloy DIC na ako, tsaka ako ngayon nahihirapan magbukas ng gawain. Samantalang nung ako po ay nasa Antipolo, mabilis lang. Nakakabukas agad ako ng mga gawain. Tapos, nung inassign ako sa District 5, 3 months, nakapagbukas agad ako ng 2 gawain ulit. Kaya nilagay ako sa D1, hinugot ako. Nung nandiyan ako, pinakont ako na yung mga worker. Sabi ko, pwede niyo ba akong tulungan? Mag-NPG po tayo, magpakayo tayo. Alam niyo, ang response sa akin, sin. Yun ang masakit sa isang DIC kung minsan eh. Meron kang panukala, meron kang ganitong gusto mangyari. Pero hindi mo maramdaman yung response ng mga tao sa iyong paligid. Pero ako, hindi naman ako nakawawala ng pag-asa sa ganun. Kasi sanay na ako sa ganun. Pag hindi ako sinuportahan ng mga manggagawa, ginagawa ko mag-isa. Amen? Kasi, alam mong sumuko ka na kapag ganun. Kaya alam niyo po, ang ginagawa ko ngayon, sinasalo ko lahat. Pag nag-NPG ako, dala ko yung gitara, nakikipagkilala ako sa mga barangay chairman na dati hindi ko gawain. Kasi naalala ko nung nag-open ako ng isang gawain sa Pilipinas, sa Sitio Tabaco. Inikutan ko yung chapel, sinisipat ko yung chapel. Pinipray over ko, nilabilang ba naman ako ng lalaki. Ano yun, Brad? Sabi ko, wala ako, tinitignan ko lang. Kala siguro, ditirahin ko yung mga sound system doon. Hindi kasi ako kilala eh. Kaya, ang gusto ko lang sana, samahan ako ng worker. Para kapag, hindi naman kasi ako kilala sa lugar eh. Diba? Hindi niya alam, pinipray over ko yung chapel na yun. Sunod na week, nabuksan, nagkaroon ko ng gawain sa biyaya namin. Ngayon, na-challenge ulit ako eh. Talagang every district meron mga challenges eh. Hindi ka kasi pwedeng magpatingan. Amen? Ang message of salvation, hindi pwedeng pigilan ng mga taong ayaw kang suportahan. May mga chapel na hindi kayo papapasukin.
ang daming mga requirements na hihingin sa'yo. Ang ginagawa ko pag di kami welcome sa kapilya, nilalagay ko sa mga garahe. Nilalagay ko sa ilalim ng puno. Ang mahalaga, yung mga taga roon ay makapakinig po ng salita ng Diyos. Amen. Si John the Baptist, hanggang oras ko ba ako dito? 8 ano ba to? 8 lang talaga. 8? 7:50 na kasi. Ayan. Madilim pa na kasi dito, kasama ko pa naman yung ano. Na, si John the Baptist, hindi siya naging panyag, hindi siya nakilala dahil kumakain siya ng bala, nagagamit siya ng balat ng kamelyo, o nakatira siya sa kung saan pa man. Hindi yun mga kapatid ko kay Kristo. Kundi dahil sinasamahan siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ko sa Luke 1:18, so the child grew and became strong in spirit and was in the desert till the day of his manifestation to Israel. So sabi po doon, kung bakit naging matagumpay, victorious po in mission nitong si Juan Bautista, yun ay dahil sinasamahan po siya ng manifestation ng Espiritu ng Diyos. Baliwala po kasi ang lahat ng pagsigaw natin, baliwala po ang lahat ng effort natin, kung hindi po tayo sinasamahan po ng pagkilos ng kanyang kapangyarihan. Amen? Ako, inaamin ko, minsan may mga, kasi tumutugtog din ako sa amin Nung dati wala pang manunugtog sa lugar namin. Ako yung tumutugtog. Minsan, may mga kantahan kami na parang ano lang laka. Parang di man lang, ayun na ba yun? Parang di man lang namin naramdaman yung pagkilos ng kanyang presensya. Parang basta lang may makanta Pero meron din naman na madalas kong nararanasan na minsan nga kahit walang gitara sa mga bahay-bahay. Iba talaga yung atmosphere ng MPG. Kasi lalo na kapag yung tao may problema, may kabigatan ng loob. Pag nakinig talaga sila ng Word of God, iba yung pag-welcome nila sa salita ng Diyos Pag nakinig nila yung awit mo, iba yung pagkilos nung mensahe ng awit sa kanilang pagdinig. Iba po talaga kapag nag-a-ask tayo ng guidance coming from the Holy Spirit. Hindi natin yan magagawa ng sariling kapasidad ng tunay. Amen, mga kapatid? Kahit po yung pagbubukas ng gawain, hindi po yan madali. Wala rin akong gift ng ganyan, hindi ko lang din po yan. Kasi po nung ang head pa natin ay si Brother Justin. Alala ko, nagmotor kami from Langhaya, Antipolo to Morong. Pinatid ko siya. Dumaan kami doon sa may shortcut papunta ng St. Jerome Morong. Sabi ko, sir, daming mga bahay pa dito, pwede magbukas ng gawain. Bigla niya naalala, nga, Brother Mark, di ba nilagay kitang assistant DIC sa Morong? Oo nga, ba't di ako nag-i-MPA? Sa katabilan ko tuloy Napahiya pa ako. Sabi ko, sir, kasi hindi ako magaya nila Brother Rico, nila Brother Jojo, nila Brother Ariel na yung tawag nito, yung nakaka-gather ng tao, di ko gift yan Okay na ako sa preaching. Pero nung nilagay ako sa Antipolo as DIC, nakita ko, siyam lang ang gawain. Hindi pwedeng tumumang mga ko. Kailangan ko talagang trumabaho. Kaya po, ipinag-pray ko yun sa Panginoon, nabigyan ako ng ganung gift na makapagbukas ng gawain. At sa habag naman po ng Panginoon, bago po ako nalipat, ay meron po ako na isurrender na 4 na gawain. Amen, mga kapatid? Hindi po, galing ko yun hindi Kasi nga, mahihayin ako Nung unang meeting nga namin ng mga workers, di ko alam talaga sasabihin. Ang pinagsalita ko na lang, yung decarial leader. Now, ang isa pa natin mapupuna kung bakit po anointed at powerful ang ministry po itong si John the Baptist. It is because
naka-isolate siya sa karamihan. Hindi ko sinasabi i-isolate ninyo ang inyong sarili. Pero kagaya po ng binabanggit ko kanina, alam kasi ni John na corrupted na yung templo. Kaya binukod niya na yung kanyang sarili. Amen? Now, ang holiness, hindi naman po yan dahil sa inihiwalay mo na ang iyong sarili at hindi ka nalaki sa lamuha. Parang monghe. Di ba ang mga monk tumitira sa mga kabundukan, malayo sa city, malayo sa syudad. At doon nila pinapractice ang holiness. Pero kapag ang isang tao po kasi ay babad sa Word of God, sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, kahit po nasa public siya, kahit po maraming tao sa paligid, mga kapatid ko kay Kristo, ay pwede niya pa rin i-practice ang holiness and righteousness. In fact, doon pa nga kayo masusubok. Kasi naliligiran ka ng mga taong iinisin ka, naliligiran ka ng mga taong puputang sa'yo, naliligiran ka ng mga taong masasama ang ugali. Doon mo malalaman kung mapapractice mo yung righteousness. Amen? Madali kasi magpakabait kapag mag-isa ka lang sa bahay. Pero kapag nandyan yung asawa mo na lasing na naman, doon mo ngayon malalaman kung kaya mong magpigil magbunga. Amen? Kakagaling mo lang sa gawain, talagang sabi ng preacher, i-avoid na yung magiging magalitin. Pagdating mo, yung mga anak mo, hindi nabukas ng pinggan. Doon mo ngayon mag-practice yun kung kaya mong i-apply ang iyong mga napakinggan. Amen? Now, ano po ang mensaheng iniiwan po sa atin ng Ebanghelyo ito, mga kapatid ko kay Kristo? It shows us the importance of prophetic voice. Importante pong ma-distinguish natin yung mensahe ng Diyos. Kasi maraming dumating sa Israel na gusto nilang lumaya, pero sa maraas na paraan. Hindi po dapat ganoon. Kaya meron tayong Savior. Kasi siya yung magbabayad, siya na lang yung magsasakripisyo. Kaya kailangan po natin ma-distinguish kung yung mensaheng yun ay talaga bang galing sa Diyos. And another thing is the importance to repent. Mula noon hanggang ngayon, ang mensahe pa rin pong ipinapangaral ay ang pagsisisi sa ating kasalanan. Advent season is the season to repent and to come back to the Lord. Ang paghandaan po natin, hindi yung meron kang ihahanda sa Pasko, meron kang pang-buko salad, meron kang pang-graham. Ang paghandaan po natin, yung pagbalik ni Lord. Yung abutan niya tayong tapat pa rin na naglilingkod sa Kanya. Kasi maraming mga tao ang pinaghahandaan yung gastusin. Diba? Nakikita mo yung mga kapitbahay mo, nagpapanik buying ka. Teka, wala ka pang pera. Panik na lang. Diba? Yung iba, panay na yung shopping. Hindi, nakikita mo sa mga post, like ka na lang. Pero deep inside, naiingit ka. Hindi yung dapat natin pagtuunan ng pansin eh. Kundi, anytime, pagdating ng Panginoon, abutan niyang maayos yung ating sitwasyon, naipatag na yung mga daang bako-bako, naituwid na yung mga daang liku-liko, at higit sa lahat, ang ating buhay, pagdating po ng ating tagapagligtas, ay nasa maayos na sitwasyon. Amen? Dahil dumating ang kanyang salita sa ating mga buhay. Tayo po magsayo sa kanyang presensya. Wala kaming ibang pangangawaan, Panginoon, kundi ang mga salita mo. Dahil sa gitna ng kadiliman, ang iyong liwanag ang siyang nagbigay ng guidance sa amin. Sa bawat sakit at karamdaman, kagalingan ang ipinagkaloob po sa amin. Hallelujah.
namin na puno ng kadiliman, kaguluhan, ang iyong liwanag, ang iyong salita, ang siyang nagbigay ng direksyon sa mga buhay namin. Patawad, Panginoon, kung minsan hindi namin pinapansin ang iyong mga panawagan. May mga sugo pang inihahatid at pinapadala sa aming mga buhay, ngunit binabaliwala namin. Ngunit salamat dahil hindi pa huli ang lahat at may pagkakataon kami humingi ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan aming nagagawa. Tunay niya po, Panginoon, ay pinamanas mo ang iyong pag-ibig nang sugurin mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami po, Panginoon, ay pangaralan at iligtas. Salamat din sa gabing ito dahil inihayag mo muli ang iyong mga salita. Naway tuloy po ito sa aming mga puso at mauli namin hanggang sa aming pagtuwid liwanag din kami sa mga mahal namin sa buhay. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang lugar na ito ng Santa Filomena Prayer Group. Lahat po ng inyong mga lingkod na hinawag at hinirang sa lugar na ito, ang inyong mga workers, manunugtog, mga awit, mga assurate, lahat, Panginoon, pati mga mananayaw at mga kabataan, lahat ng mga hinirang mo sa lugar na ito, ang kanila pong mga pagsisipag para sa iyong gawain. Ikaw po ang siyang bahalang magbalik ng umaako na pagpapala, higit pa po sa kanilang expectation, Panginoon. Dalangin po, Ama, na anuman po ang kanilang mga kahilingan sa gabi ito, mga prayer request na isulat na po hindi, ay inaangkin po namin uli silang answered prayer sa pangalan ng Jesus. Kaya din po, alam mo po mga karamdaman iniindan ng aming mga katawan, iunat niyo po ang mapagpalang, mapaghimalang kamay, abutin ang bawat isa sa amin, anumang parte ng mga katawan namin, na mayroon ng mga iniindang sakit, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ko hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang Diyos na siyang ikilos at magpapagaling sa amin, Panginoon. At anuman po, Panginoon, ang makayanan at ipagkaloob ng inyong mga lingkod sa gabi ito, ibalik niyo po sa kanila ang siksik, liglig, at umaapang na biyak. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayo lahat ni Yahweh.